Mga kahansam, dahil wala akong magawa at hinihintay kong matuyo yung aking buhok, meron akong 30 minutes para magbigay ng aking opinion sa mga nangyayaring ito sa bansang Pilipinas. Alam niyo po ba yung kwento ni Easy Eddie? Itong si Easy Eddie, isa po itong napakahusay na abogado at siya ang mga tagapagtanggol ng mga mafia sa Amerika. Nung panahon na to, kahit anong krimen ang kinapapasukan o kinasasangkutan ng mga lider ng mafia, pag sinabi nilang ang abogado si Easy Eddie, sandali lang yan napapalabas. Ngayon, dahil sa nailulusot niya yung mga kaso ng kanyang mga bossing, kung ano-anong pabuya, financially, material, kung ano-anong binibigay na pabuya dito kay Easy Eddie, talagang namumuhay siya ng marangya, kinatatakutan siya ng mga maliliit na tao. Basahin niyo po, nasa historian ng mga mafia. Ngayon, dumating ang isang araw, napag-isip-isip niya na kung ako ba ay mamamatay, ano ba ang gusto kong iwanan na memorya sa aking sarili at sa aking pamilya. Alam niyo, at that point, nagdesisyon po siyang mag-turn around. At sa kabila ng banta sa kanyang buhay, alam niyang magiging mapait ang kapalit ng kanyang pagtataksil sa kanyang mga amo. Unti-unti pong nalaglag ang mga bossing niya at nalansag yung kanilang mafia. Pero nung hinabol na si Eddie, nalaman na siyempre nung mga mafia na siya ang nagturo, tinambangan po siya at pinagbabaril. Sa makatuwid, ang naging kapalit ng pagtestigo ni Easy Eddie laban sa kanyang mga mafia bosses ay ang kanyang sariling buhay. Pero ganun pa man, nag-iwan po ng isang magandang aral yung pagkamatay niya. Nung panahon ng digmaan ng mga Hapon at Amerika, meron isang magiting na Air Force doon na sinagupa ang kalaban. 1 against 5. Sa tanda ko, 5 eroplano ng kalaban, isa lang sa kanya. Nung naubusan po siya ng bala para mapigilan ang pag-atake ng mga kalaban, sinakripisyo niya ang sarili niya. Ginamit niya yung eroplano para ipambangga doon sa mga eroplano ng kalaban. At nagpulasan, umatras yung mga kalaban niya, sinabi nila, suicidal itong taong to. Sa makatuwid, namatay siya. At nagkaroon ngayon ng airport sa Amerika. Ang pangalan ng airport na yon, O'Hare Airport. Alam niyo po ba kung ano yung history nun? Yung pong O'Hare Airport na yon ay ipinangalan doon sa sundalong lumaban sa kalaban. Nagpakita ng bravery. At yun po yung anak ni Easy Eddie. The history, naging history po yon. Yung pagsasakripisyo nila, nagkaroon po ng matagalang epekto sa bansa.